Kahapon po, gumimbal po ang balita sa buong Pilipinas na pakakasuhan na po ng Quadcom ang mga taong naliling po sa iba't ibang mga illegal na gawain na nangyari noong nakarang administrasyon. So dito po sa speech po ni Congressman Barbers, isa-isa po niya yung mga taong pakakasuhan nila na may kinalaman po sa human trafficking, EGK, illegal drug trading, POGOS, at kung ano-ano pa, no? So, inisa-isa niya dito yung mga pangalan. Kung hindi po ako nagkakamali sa pagkakadinig ko, nabanggit po ang isang dating spokesperson, meron pong mayor, meron pong kasalukuyang congressman, may dating presidente, marami po siyang nabanggit, no? Inisa-isa po niya yung mga pangalan na pakakasuhan nila and yung mga reasons kung bakit nila pakakasuhan. So, pakinggan po natin yung sinabi dito ni Congressman Barbers at pag-usapan po natin. Ito na po. One of the most alarming discoveries stemmed from a routine investigation into the 3.9 billion drug bust in San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. The probe unearthed the illicit operations of Empire 999, a company owned by foreign nationals masquerading as Filipino citizens. This led to the revelations of massive illegal land acquisitions involving hundreds of hectares of agricultural lands in direct violation of our Constitution. It further exposed suspicious ties between local government officials and foreign syndicates, pointing to corruption and systemic exploitation. Mr. Speaker, our inquiry delved deeper into the operations of these entities and uncovered an even more sinister reality. Their connections to the illegal drug trade and organized crime activities facilitated by POGOS. What was initially presented as a revenue-generating industry has instead become a breeding ground for illegal activities such as human trafficking, money laundering, investment scams, cybercrimes, and even murder. Sa ating investigasyon, Mr. Speaker, ay nakita natin na ang modus operandi na mga POGOS ay gumamit ng mga Pilipinong dummies bilang mga nominal na may-ari upang magtatag ng mga korporasyon na nagpapahintulot sa mga dayuhan na iwasan ang mga batas na naglilimita sa pagmamay-ari at operasyon sa mga industriya tulad ng gaming at real estate. Ang mga korporasyong ito ay may mga magkakaugnay na layers upang itago ang tunay na pinagmulan ng pondo at pagkakakilanlan ng mga operators na nagpapahirap sa mga otoridad na masubaybayan ang mga iligal na mga aktibidad. Mr. Speaker, ang mga POGOS na ito ay naguhugas ng pera mula sa mga krimen tulad ng human trafficking, illegal na pagsusugal, bentahan ng droga at cybercrimes sa pamamagitan ng pagpapadaan ng pondo sa mga bank account, pagbili ng ari-arian at iba pang mga instrumentong pinansyal na pinapalabas na lehitimong operasyon ng kanilang mga negosyo. Ang ganitong layering ay hindi lamang nagtatago sa iligal na pinagmulan ng pondo, kundi pinapaliit din ang binabayarang buwis at pinoprotektahan ang mga operator mula sa pagkakadiskubre. Mr. Speaker, karaniwang pinapadali ang mga iskim na ito ng mga tiwaling opisyal at empleyado ng ating gobyerno, ng ating mga regulatory agencies at mga institusyong pinansyal kapalit ng suhol na naglalagay sa peligro ng sistema ng batas at pananalapi sa ating bansa. But perhaps the most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities, a system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action. The Quad Committee has responded by filing concrete legislative measures aimed at addressing the gaps in our legal framework. Number one, House Bill number 10986
classifying and penalizing extrajudicial killings as heinous crime while providing reparations for its victims. Number 2, House Bill number 10987, prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country with severe penalties for violations. Number 3, House Bill number 11043, allowing civil forfeiture of unlawfully acquired real estate properties by foreign nationals. Number 4, House Bill number 11117, providing for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. In addition to these proposed bills, Mr. Speaker, our inquiries have already yielded significant actions. Number 1, the Joint Committee inquiry prompted authorities to reopen investigations into the murders of Police General Wesley Barayuga, former Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, and 3 Chinese nationals killed inside the Davao prison in Penal Farm. 2, the certificate of registration of or incorporation of Empire 999 Realty Corporation was revoked by the SEC. Number 3, the Philippine passport of Mr. Kai Kimeng, also known as Mr. Willie Ong, and Yang Jiazheng, also known as A.D. Tai Yang, were cancelled by the concerned government agencies. The findings of the Joint Committee led to the filing of legal cases against Go Waping, also known as Alice Leal Go, including charges of human trafficking and graft and corruption. Number 5, the chairperson of the PAOK directed the Anti-Money Laundering Council to file for court-issued freeze orders or provisional asset preservation orders against assets linked to unlawful activities. These include the following corporations: Lucky South Limited Corporation, Whirlwind Corporation, Biancham Holdings and Trading Incorporated, Empire 999 Realty Corporation, Sunflare Industrial Supply Corporation, Yatay Industrial Park Incorporated, Mexico 999 Industry Realty and Development Corporation. These actions underscore the progress achieved through our investigations in addressing systemic crimes and abuses. We have also recommended, Mr. Speaker, amendments to relevant laws, including the Anti-Money Laundering Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, the Civil Registry Law, the Anti-Dummy Law, the Bank Secrecy Law, the new Philippine Passport Act, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, the Cybercrime Prevention Act, the Tariff and Customs Code, the Revised Corporation Code, and the Local Government Code, among others. Mr. Speaker, in total, we have recommended at least 30 proposed legislations, and these measures aim to strengthen our legal frameworks and ensure that such abuses and misdeeds are prevented in the future. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga: Kai Kimeng, alias also known as Willie Ong, Yang Jiazheng, also known as A.D. Tai Yang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Number 2, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Individuals involved in the murder of General Wesley Barayuga: Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, PSMS Jeremy Tox Kausapin, and 1 alias Loloy. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud,
a certain Tita Nani and Mr. Allen Kapuyan. Number 2, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings. Hong Mingyang, also known as Michael Yang. Wei Xiong Lin, also known as Alan Lim. Charlie Tan, and Mr. Sammy Uy. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino. So yun mga kababayan, narinig po natin yung mga pangalan na makakasuhan or nire-recommendang pakasuhan po ng Quadcom at yung mga batas na or bill na inihain nila para mapigilan na ang mga ganung pangyayari, no, na mangyari ulit sa ating bansa. Grabe. Kapag po nagkaroon ng mga guilty conviction ang mga yan, talaga naman pong nakakadurog ng puso kasi ang tanong na lang bakit nila ginawa ito sa Pilipinas? Bakit nila ito ginawa sa mga Pilipino? Anong kasalanan ng mga Pilipino? Bakit nila ginanon, mga kababayan? At bakit hinayaan ito ng nakarang administrasyon na tila ba sila pa yung pasimuno, no? Yun po yung aking opinion at pagkakaunawa na parang sila pa yung nanguna para mangyari ang mga bagi-bagi na yan. Dumami ang mga nakapasok na Chinese dito sa bansa natin na illegal, nakakuha ng mga birth certificate at passport, na hindi naman karapat-dapat nakabili ng mga malalawak, ekta-ektaryang lupain, ginamit sa kanilang mga illegal na gawain. Tapos yung illegal na droga, pogos, human trafficking, smuggling, money laundering, grabe. Parang naging isang malaking basurahan po ang bansa natin noong nakaraang administrasyon. Parang hindi nila nirespeto, parang binastos tayong mga Pilipino, ang ating bansa, binastos, no? Talaga namang sinamantala nila ang bansa natin noong nakaraang administrasyon. At bakit? Paano ito nangyari? Sino nagpabaya or sino ang nagkonsinte or sino ang namuno? Kaya nangyari ang mga bagay na yan. So sana magkaroon ng resulta ang mga kaso, malaman natin ang totoo at malaman natin kung meron bang dapat panugutan ang mga taong nabanggit at kung meron pa talaga silang ginawang kasalanan. So, ang isa po sa mga nabanggit, si Congressman Polong, ay nagbigay po ng kanyang pahayag. Ibabahagi ko lamang po sa inyo. Yan po yung sabi ni Congressman Polong. Actually, ang dapat niyang ginawa, dapat nung may hearing ang Quadcom at nababanggit ang pangalan niya, nadadawat ang pangalan niya, dapat humarap siya doon at doon niya pinatunayan na siya inosente. Pinahiya niya dapat si Trillanes, si Guban, si Taguba, at lahat ng mga nagdawit sa pangalan niya. Pero natapos na po or matatapos na ang taon, never natin nakitang sumipot si Congressman Polong sa Quadcom. Sa pagkakaalam ko, binigyan naman siya ng invitation, tsaka po si Atty. Manscarpio, pero never silang sumipot. Di yan, maganda nga yan, dadalhin na sa korte na magkaalaman na, mga kababayan. Kaso nga, nung pa lang, Senate hearing pa lang, nung senador pa lang si Senator Trillanes, doon pa lang, ang laki ng pagkakataon ni Congressman Polong na ipahiya si Trillanes by showing na wala siyang tato sa likod, Pero nag-refuse siya. Hindi niya pinahiya si Senator Trillanes or hindi niya pinasinungalingan, hindi niya dinebunk ang sinasabi ni Senator Trillanes na may tattoo siya sa likod. Wala siyang ginawa. Ang ginawa lamang niya ay tumanggi siya na ipakita yon. So hanggang ngayon hindi natin alam. Pero ang dami nilang pagkakataon na ipahiya si Senator Trillanes, na ipakita sa publiko na sinungaling si Senator Trillanes, pero hindi nila nagawa. Ganun din si PRRD. Ang pagkakataon ni PRRD sa Quadcom, pumayag na si Trillanes na magpasampal, pumirma lang siya ng waiver. Ayun ay
mismo pang kondisyon ni PRRD na paper siya ng waiver kung sasampalin niya si Trillanes, pero siya rin ang hindi tumuloy sa sarili niyang kondisyon, no? Una, sabi niya, pipirma siya ng waiver. And then later on, hindi na siya pipirma. And then later on, pipirma siya ulit kung masasampal niya si Trillanes. Hanggang sa pumayag na si Trillanes, hindi pa rin siya pumirma. So, anong mensahe ang sinasabi nito? May tinatago? Merong ayaw? Ipaalam sa publiko? Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Wala ni isa sa mga sinabi ni Trillanes or akusasyon ni Trillanes ang napatunayang hindi totoo ng kampo po ng mga Duterte. Lahat po ng sinabi ni Trillanes ngayon ay maaari nating ituring na mahalaga at may saysay at totoo dahil hanggang ngayon hindi pa rin napapatunayan ng mga Duterte na mali or hindi totoo ang mga sinabi ni Trillanes. Dahil lahat ng hamon nila kay Trillanes, sila rin mismo ang hindi tumutupad, mga kababayan. So, yan lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Narinig nyo naman po ang lahat ng sinabi ni Congressman Barbers, yung mga pangalan na nabanggit at saka yung mga kaso na pwede nilang kaharapin. Talaga pong nakakadurog ng puso dahil tila yung nangyari nung nakaraang administrasyon ay parang isang grand scheme ng syndicate, no? Sindikatong Galawan. Ayun nga sabi sa report ni Congressman Acop, eto, kayo na lang po ang bumasa, no? Andiyan naman yan sa mga balita. So, sa ngayon, ang dapat po natin gawin ay mag-intay. Alamin po natin ang katotohanan. Intayin natin ang magiging desisyon ng korte. I think, matatagalan pa ito. Pero kailangan po natin magtiyaga. Nang malaman natin ang totoo, pinibigyan na sila ng pagkakataon na patunayan na inosente sila sa korte. Sana makipag-cooperate sila. Hindi yung delaying tactics, no? Or diversionary, or yung talagang maraming alibay palusot para hindi umattend, no? Hindi yung kagaya ni PP Sara. May subpoena sa NBI pero hindi naman umattend sa NBI. Pero bakit ba siya pinasubpoena? Sabi niya may banta sa buhay niya kaya nakapagsalita siya ng ganun sa presidente. Pero siya rin naman hindi pumupunta sa NBI. Paano malalaman ng NBI na legit or totoo yung kwento niya? 'Di ba? So talagang nakakaduda at talaga namang mapapaisip ka, totoo ba ang mga ito? O talaga namang gawa-gawa lamang? So bigyan natin sila ng pagkakataon na patunayan na sila inosente sa korte. Pero mangyayari lang 'yon kung sila ay makikipag-cooperate, kung sila ay a-attend ng mga hearing, kung sila ay dadalo. Sana walang lumipad papunta ng ibang bansa. Sana walang tumakas. Sana walang magtago. Sana walang mag-alibay, mag-delay, or mag-divert, no? Kasi nakita na po natin yan. Parang nasanay na nga tayo na kada na lang may pinapatawag or may arrest warrant, bigla na lang pong lumilipad sa ibang bansa or nagdi-disappear, no? So, ang daming nabanggit na pangalan. May LGU officials, mayor, may mga dating PNP chief, may mga matataas na opisyal, mga bigating pangalan, at mga kilalang negosyante, mga karamihan, mga Chinese, no? Na talaga namang parang pinagtulungan po tayo, inisahan, pinagkaisahan, binaboy ang bansa natin, tayong mga Pilipino. At nangyari ang lahat ng yan noong nakarang administrasyon, ano? Pero, let's give them the benefit of the doubt. Patunayan nila na sila inosente at wala silang ginawang mali sa ating mga Pilipino. So, yun lamang mga kababayan, ano? Nakakalungkot, nakakadurog ng puso na nalalaman natin ng mga balitang ito. Ano pong masasabi nyo? Kayo na po ang humusga. Ilagay nyo po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.